Papakita ko na sa inyo yung resulta ng aking ipinunla na coconut bonsai. Gandang araw sa ating lahat. Ngayon pupunla ako ng bonsai, coconut bonsai. Pakita ko sa inyo kung paano maggawa. Kailangan lang natin ang tubig, tapos paso na pagtataniman, tapos mataba na lupa. Ito, nandito yung ating mga nyog. Ayan, yan ang mga gagawin kong bonsai. May mga tubo na pero dapat maliliit pa lang ang tubo. Nagawan na sana yan, kaso sobrang busy, di ko pa maharap. Pero pwede pa rin yan, yung ganyan. Samahan nyo ako maggawa. Lagyan lang natin ng bunot sa ilalim para silbi siyang pataba pagka nabulok, at saka buhaghag ang lupa sa ilalim, hindi siya masisiksik masyado. Pag nabulok ito, sisilbi rin itong pataba. Ngayon may bunot na siya sa ilalim. Ayan. Lagyan na natin ng mataba na lupa. Parehas lang ito sila, itong nandito. Parehas lang na klase ng lupa yan. Yan na lang, kapuno. Tapos sunod, babalatan na natin yung nyog. Ngayon, pagbalat natin sa nyog, iingatan yung ugat niya na hindi masira. Ayan, ito na yung mga ugat niya. Iingatan ito, iingatan na hindi masira yung pagkatubo niya dito sa bao. Ito. Ngayon, lilinisin ito. Pakikinisin na ito bago ipunla. Kasi pagka malaki na siya, nalilinisin siya, marami ng ugat, hindi mo na malinis ng maayos. Ngayon, ang problema dito, malaki na siya. Pag nilinis mo ito, maaaring matanggal siya dito, magalaw-galaw. Kaya ang gagawin natin, para hindi siya pursado, puputulin natin ito. Puputulin natin. Para pagtubo niya ulit, magpapanabay na sila ng ugat. Kasi malaki na siya. Pagka ginagalaw-galaw, matatanggal siya dito sa puno, dito sa bao. Mamamatay siya pag natanggal. Ayan. Ganyan lang muna natin para hindi siya mag-pursado, mag-uga-uga habang nililinis ito.
Kakayurin lang yan, yung ibabaw para kuminis. Ayan. Nakinisan na siya, nalinisan na. Ayan, malinis na siya. Yun, ipupunlan na natin. Bale, may galonan ako na butas. Dito natin ipupunla. Ayan. Lalagyan natin ito ng lupa. Ngayon, yung unang lagay dito na lupa, tatansyahin yung kapal ng lupa, yung angat ng bao mula dito sa lupa ng paso. Kung anong gusto mong kapal, yung taas niya sa paso, yun ang kapal nito, ang laman nito. Ayan. Bali, ang kapal ng lupa dito, mga ganyan, mga 3 inches. Lalagay na natin ito. Yan. Yung angat niya dito na 3 inches, tamang-tama lang yan. Pag tinanggal ito, pagka marami na siyang ugat, tatanggalin na ito. Bali, mababa ang lupa dito. Pag nagdagdag ka ng lupa dito, sakto ng angat niya na mga nasa mga 1 inches ang angat ng bao. Ang angat ng bao dito sa lupa ng paso. Sisintro lang siya. Lalagyan ulit ng lupa. Ayan. Ngayon, lagi lang didiligin yan, diligan. Pag maghintay tayo ng mga 3 months hanggang sobra pa bago natin tanggalin ito. Tansyahin natin na malago na siya, tapos marami ng ugat. Ganun lang ang pagpunla ng bonsai. Hello, magandang araw. Ito na. Papakita ko na sa inyo yung resulta ng aking ipinunla na coconut bonsai. Mula sa aking pagpunla hanggang ngayon 3 buwan siya, pero gusto ko lang may pakita agad sa inyo. Hindi na ako naghintay pa ng lumampas pa ng 3 buwan, pero dapat mga 5 months bago ko tanggalin ito para marami na siyang ugat. Ito, mga 3 months ito. At umpisahan ko na buksan ito para makita nyo kung anong resulta ng aking pagpunla. Bale, itong kanyang mga naputulan to, yung unang putol ko dito, ito siya. Bale, tatanggalin natin. Titira natin itong maganda na niyang dahon at pabayaan na lang siya lumago. Ngayon, itong mga unang naputol, tatanggalin natin para hindi makasagabal sa kanyang paglaki, pagtubo. Ayan. Naalis. Bali, tinatabas yung kanyang pinakapalapa para madali siyang matanggal. Ayan. Ngayon, ang ititira natin, itong maganda niyang dahon. Ganyan lang muna. Dapat ito, aalisin pa ito kasi pangit siya. Pero hihina na siya. Ngayon ganyan lang muna. Pag medyo tumibay na siya, pwede na ito tanggalin na mapangit na dahon. Ngayon, aalisin na natin itong lupa dito sa ibabaw. Oh, ayan. Tapos, hugasan na natin. Aalisin natin na itong lupa para makita na natin, palitawin na natin yung kanyang mga ugat.
Yan na siya. Maganda ang kanyang ugat, balot na balot yung kanyang bao. Ganda ang kurma. Ngayon, tatanggalin na natin itong mga maliliit. Mga ganito. Tatanggalin na yan. Ayan. Pwede nang lagyan ng varnish para maganda siya tingnan. Nga pala, may mga nagtatanong sa mga bumibili nito kung lalaki. Dahil nyug ito eh. Kung teknik nito, ang diskarte nito para hindi sa lalaki, kinakapon ito. Pag mataas na siya, na gusto nyong lumit ulit, ganito lang pag diskarte niyan. Pag sinagad mo dyan, mamamatay siya, masasama yung ubod. Kaya may clearance. Kahit mga 2 pulgada, 2 inches. Yan. Yan. Ngayon ang mangyayari niyan, mayroon na rin akong tinapon ko. Ito siya. Ito siya. Go-umpisa na naman siya sumibol. Medyo mahaba na rin ang puno niya. Yan. Pag dumahon na yan siya, doon ko na ayusin siya ulit para maganda ang tubo ng dahon niya. Tapos hanggang paglaki. Pag lumaki na naman siya, ganun na naman ang gagawin. Ganun lang ang diskarte alaga nito para hindi siya lumaki. Kasi pang display ito. Pwede sa loob ng bahay, pwede sa opisina, pwede siya doon ilagay. Ito na yung aking mga lininisan. Mamaya babarnis ko na ito. Medyo nire-ready ko na naman to kasi may nagpapa-deliver ulit. Yung isa may design. Itong tatlo. Yan, tsaka ito. Natural varnish. Kasi yan ang order niya. Okay. Pakintabi na natin ito. Kuhan lang ito. Varnish Valspar. Okay lang yan kahit mabarnisan yung kanyang mga ugat. Okay. Barnisan natin ito para tumingkad. Karaniwan ng nyug, nasa taas ang bunga. Kaya itong diskarte ko, nasa ilalim ng puno ang bunga. Para kaiba naman. Okay lang to kahit pipinturahan yung kanyang ugat. Kasi makapal naman ang balat ng ugat niya eh. Kaya hindi siya naapektuhan. May mga nagtatanong tungkol dito sa mga bonsai ko. Sabi nila kung gaano daw ba kabilis lumaki. Kasi iniisip nila na pag sa loob ng bahay, baka lumaki agad yung ito kasi nyug eh. Sabi ko, hindi ito mabilis lumaki. At hindi lalaki. Kasi kung mapapansin nyo, itong mga bonsai, pag bata pa sila, ganito ang dahon nila. Ito. Ganito. Buo. Pero ito, sa laki nila na to, sa laki ng mga halaman na to, ang dahon nila pang matanda na. Hiwa-hiwalay na yung kanilang dahon. Kasi ito, kahit ganito lang sila kalaki, mag-iisang taon na to mula nung aking pinunla. Mabagal sila lumaki, pwede sila sa loob ng bahay. Salamat sa mga nagtatanong. Siguro na ibigay ko na yung kasagutan. Lagi lang magsubaybay sa aking mga video at mga imbento. Mas marami kayong matutunan at dagdag kaalaman.
Lagi lang mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin ang bell button. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Okay, hanggang sa muli. Bye-bye.